Uy, uy, uy! Nandito na naman ang baliw na si Roman! Ano? Sinong baliw ang sinasabi mo, ha? Ako ba? Hindi ako baliw, ha? Ikaw ang baliw! Baliw ka talaga! Tignan mo! At magkaiba ang tsinelas mo! Anak ng... Sinabi nang hindi ako baliw eh. Kapag tinawag mo pa akong baliw, kukunin ka ng mga aswang. Sige ka! Gusto mo ba yun? Ikaw ang dapat kunin ng mga aswang! Kasi baliw ka! Wala kang pakinabang! Bakit ba ang kulit mo, ha? Sinabi nang hindi ako baliw eh. Hindi ako baliw! Sige, isusumbong kita kay Mang Andoy kapag hindi ka tumigil. Hindi ka lang pala baliw eh, kundi para ka rin bata. Ang lakas talaga ng sapak mo sa ulo. Baliw, baliw, baliw! Bebe, bebe, bebe! Kapag nakakita ka ba ng isang taong wala sa katinoan, ay isa ka ba sa nagtatanong sa iyong sarili kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkaganon? O isa ka sa umiiwas at nanguhusga sa kanila? Natatakot ka ba sa kanila o nauunawaan mo na meron silang matinding pagsubok na pinagdadaanan kung kaya sila humantong sa ganong kalagayan? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong tagapakinig at subscribers sa inyong mga YouTube channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang bahagi ng buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Wala po akong ideya noon na mula sa kinukutsang baliw ay magiging isa akong tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. At sa karanasan ko pong ito ay napatunayan ko na sadyang maraming tao ang mapangusga kahit hindi nila alam ang buong katotohanan sa buhay mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Roman. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Bago po ko tinawag na baliw sa aming baryo, ay isa akong mabuting asawa sa aking kabiyak na si Elena. At wala akong kaalam-alam na darating ang isang gabi na magiging dahilan ng pagkasira ng aking katinuan. Mga walang niya kayo! Ibalik niyo ang asawa ko! Elena! Elena, nasan ka? Elena! Roman! Tama na, Roman! Tama na! Wala na! Wala na ang asawa mo! Kinuha na sila ng mga aswang! Bitiwan mo ako, Mang Andoy! Bitiwan mo ako! Kailangan kong iligtas si Elena! Hindi ko siya pwedeng pabayaan! Kung susundan mo ang mga aswang, malamang pati ikaw ay mapapahamak! Wala akong pakialam! Kung mamamatay si Elena, ay mas gusto ko na rin mamatay! Bitiwan mo ako, sabi! Ililigtas ko ang asawa ko! Kumalma ka! Umuwi na tayo sa bahay mo! Sinabi na bitiwan mo ako eh! Hindi mo ako naiintindihan eh! Dahil wala kang pamilya! Wala kang mahal sa buhay! Kaya hindi mo alam kung ano nararamdaman ko ngayon! At wala ka ring alam sa dahilan kung bakit ako walang pamilya. Sa palagay mo ba ay hindi kita naiintindihan? Alam ko ang pwedeng mangyari sa'yo kapag sinundan mo ang mga aswang na kumuha kay Elena. Kaya makinig ka sa akin. Wala kang pakialam sa kung anong gusto kong gawin. Ililigtas ko si Elena. Hindi ko pwedeng hayaan ng mga aswang na yun nasaktan siya. Malakas kong itinulak ang manunugis ng mga aswang na si Mang Andoy. Walang lingon-likod akong tumakbo papunta sa gubat kung saan dinala ng mga aswang ang asawa kong si Elena. Kanina ay matutulog na sana kami
nang may 3 aswang ang pumasok sa aming bahay. Tinangay nila si Elena at inatake ako ng isang aswang, kaya nagkaroon ako ng sugat sa dibdib. Napakabilis nilang kumilos, kaya wala akong nagawa para pigilan sila sa pagdukot sa aking asawa. Elena! Elena, nasan ka? Naririnig mo ba ako? Elena, sumigaw ka! Elena! Tigam sa luha akong nagpaikot-ikot sa gubat hanggang sa natalisod ako sa isang nakausling ugat ng puno na naging dahilan ng aking pagkakadapa. Mabilis akong bumangon, ngunit muli akong nabuwal dahil sa nanghihina ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa lupa at patuloy akong umiyak. Patawarin mo ako, Elena. Patawad kung di kita naprotektahan. Patawad. Kahit nanghihina, ay pinilit ko pa rin tumayo at maglakad para hanapin ang asawa ko. Hanggang sa inabot na ako ng pagputok ng araw. Ngunit bigo pa rin ako na makita siya. Tulala akong umuwi sa bahay at sumalubong sa akin ang magulong sala. Wala sa sarili akong umupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Hindi nagtagal ay dumating si Mang Andoy at umupo siya sa may tabi ko. Napakawalang kwenta ko. Hindi ko man lang nagawang iligtas si Elena. Anong klase akong asawa? Kung sa panganib ay hindi ko siya kaya protektahan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Romana. Dahil wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari. Pero may magagawa sana ako, Mang Andoy, para iligtas siya. Natatakot ako. Dahil baka kung anong gawin ng mga aswang ngayon sa asawa ko. Sana kasi hindi mo na lang ako pinigilan eh. At baka naabutan ko pa yung mga aswang ngayon. Alam ko ang kakayahan ng mga aswang. At kahit hindi kita pigilan, ay hindi mo pa rin sila maaabutan. Isa pa, natakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Kaya ko yung ginawa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero sadyang may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrol. Naiintindihan? Ha? Naiintindihan mo ako? Paano mo nasasabing naiintindihan mo ako kung mag-isa ka lang sa buhay? Mang Andoy, hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Wala kang alam sa nakaraan ko, Roman, para magsalita ka ng ganyan. Hindi mo alam na pinatay ng mga aswang na nasa gubat ang buong pamilya ko. May ilang paghihiganti nila dahil kinalaban ko sila. At ang masakit pa roon, sa mismong harapan ko pinatay ng mga hayop na yun ang aking asawa at mga anak. Kaya alam ko kung gaano kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mong sisihin ang sarili mo, Roman. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi mo kontrol ang nangyari. Tama ka, Mang Andoy. Hindi ko nga dapat sisihin ang sarili ko. Alam mo kung sinong dapat ko sisihin? Ikaw. Ikaw ang dapat kong sisihin! Roman, ano ba sinasabi mo? Nasaan ka nung pinasok kami rito ng mga aswang? Hindi ba't ikaw ang nag-iisang manunugis dito sa aming baryo? Di ba? Obligasyon mong protektahan kaming lahat mula sa mga aswang. Nangako ka nun sa amin, Mang Andoy. Sinabi mo na gagawin mo ang lahat para protektahan kami, pero anong nangyari? Bakit hindi mo na protektahan si Elena? Ikaw na rin ang may sabi na nag-iisa lamang ako rito, Roman. Sa tingin mo ba ay kaya kong bantayan ng sabay-sabay kayong napakarami ninyo? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan kagad ako.
Kung pwede ko nga lang paramihin ang aking katawan, ay matagal ko nang ginawa yon. Si Elena, ang asawa ko. Ano kayang ginagawa sa kanya ng hayop ng mga aswang na yun? Buhay pa kaya siya? O mga patay na siya? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mamatay, Mang Andoy! Ihanda mo ang sarili mo sa mga susunod na mangyayari, Roman. Gusto ko na tibayan mo ang loob mo at magpakatatag ka. Paano ako magpapakatatag? Paano ko titibayan ang loob ko? Kung yung kaisa-isang taong kasama ko sa buhay ay kinuha ng mga hayop na aswang na yun. Sabihin mo, Mang Andoy, paano? Paano? Humingi ka lang ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Magdasal ka sa Kanya. Kung kinakailangan na humingi ka sa Kanya ng himala, ay gawin mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hihingi ako ng tulong kay Kapitan upang hanapin si Elena sa gubat. At kung kailangan mo ng makakausap, ay nandito lamang ako. Magkatabi lang naman ang ating bahay kaya madali mo ko mapupuntahan. Sa ngayon ay dadalhin muna kita kay Renato para magamot niya ang mga sugat mo. Nang alalayan ako ni Mang Andoy sa pagtayo, ay sumunod na lang ako sa kanya. Si Renato na pagdadala niya sa akin ay kilalang albularyo sa aming baryo at siya ang aming takbuhan kapag meron kaming karamdaman. Pagdating namin kay Renato, ay agad niyang sinimulang gamutin ang sugat ko. At kahit nasasaktan ako sa paglilinis niya sa sugat ko, ay halos hindi ko na yon maramdaman. Dahil ang utak ko ay nasa aking asawa. Ang matinding dagok na yon sa buhay ko ang naging dahilan para unti-unti akong mawala sa aking sarili. Hindi ako makatulog ng maayos at hindi ako makakain dahil sa pag-aalala kay Elena. Maging ang trabaho ko ay napabayaan ko na. Mabuti na lang at nandyan si Mang Andoy dahil siya ang nag-aasikaso sa akin. Isang umaga, kasama kong naglalakad si Mang Andoy. Inaya niya akong lumabas para maarawan ako. Halos 1 linggo na kasi akong hindi lumalabas ng bahay. Meron pala akong sasabihin sa iyo, Romana. Alam ko na masamang balita ito. Pero kailangan mo itong malaman. Mangyaring sinabi sa akin ni Kapitan na itinigil na nila ang paghahanap kay Elena dahil may hinala sila. Nawala na ang iyong asawa. Hindi. Hindi pa patay si Elena. Nararamdaman ko buhay pa siya. Mang Andoy, kagabi na panaginipan ko pa nga siya eh. Ang saya-saya pa nga niya tapos pinagluto pa nga niya ako ng paborito kong nilagang baka eh. Humingi na rin pala ako ng tulong kay Kapitan para madala ka sa isang mental hospital. Mas mabuti kung magagamot ka para bumalik sa normal ang iyong pag-iisip. Ano? Eh bakit dadalhin niyo ako sa mental hospital? Mga baliw lang ang dinadala to na. Hindi naman ako baliw. Hindi ako baliw. Eh hindi ko sinasabing baliw ka. Pero alam ko na sa sobrang sakit ng nangyari sa'yo, ay di ka na nakapag-iisip ng tama. May mga doktor na tutulong sa iyo roon para mabilis mong matanggap ang pagkawala ni Elena. Basta. Hindi niyo ako pwedeng dalhin doon. Magagalit ako sa inyo kapag pinilit niyo ako nadalhin sa mental hospital. Saka bakit ba ang kulit-kulit mo? Sinabi lang hindi pa nga patay si Elena. Buhay pa siya. Ako ang makakaramdam kung patay na siya. Dahil ako ang asawa niya eh. O sige. Huwag ka na magalit. Kung para sa'yo ay buhay pa ang asawa mo, eh di buhay pa. Kumalma ka muna. At baka kung ano pa ang mangyari sa'yo,
Ang kulit-kulit mo naman kasi, Mang Andoy eh. Kapag sinabi kong buhay pa ang asawa ko, buhay pa siya! Buhay pa ang asawa ko! Buhay pa! Buhay na ako, buhay. Sige. Buhay pa si Elena. Sa paglalakad namin ni Mang Andoy, ay napahinto ako nang may nakita kong isang babae na naglalakad sa aming unahan. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil kahit nakatalikod ang babae, ay sigurado ko na siya si Elena. Mang Andoy, tignan mo! Si Elena! Ha? Abay, nasaan? Ayun oh! Sigurado ako na siya si Elena. Sabi ko naman sa inyo, Mang Andoy eh. Buhay pa ang asawa ko eh. Roman, hindi si Elena yun. Anong hindi? Si Elena yun. Mang Andoy, kailangan ko siyang lapitan. Elena! Elena, si Roman to! Hintayin mo ako! Elena! Roman, dito ka lang. Ano ka ba? Hindi siya ang asawa mo. Hindi ko pinansin si Mang Andoy. Tumakbo ko palapit sa babaeng inakala kong si Elena. Niyakap ko siya mula sa likuran at halos ayaw ko siyang pakawalan. Elena! Elena, asawa ko, sabi ko na nga mabuhay ka pa eh. Huwag ka mag-alala. Kasi simula ngayon hindi ko nahahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Elena, asawa ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Humarap sa akin ang taong yakap ko at napaatras ako dahil napagtanto ko na hindi siya si Elena. Isa siyang bakla na nakasuot ng bestida at may mahabang buhok na kagaya ng sa aking asawa. Meron siyang mumunting bigote na nakalimutan niyang ahitin. Excuse me? Ha? Hindi Elena ang pangalan ko. My name is Roberto, but you can call me Roberta. Sino ka ba, ha? At bakit mo ako tinatawag na Elena? Pero in fairness, ha? Epek ka, ha? Ka-fluke! Pwede na? Hindi ikaw si Elena. Hindi ikaw ang asawa ko. Layuan mo ako. Lumayo ka sa akin. Man! Sarah, mahaderang to. Ako pa talaga ang pinapalayo mo? Ikaw to lumapit sa akin at yumakap ka pa nga sa akin? Ang pangit mo. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Excuse me? Ako? Pangit? Hoy! Hindi ako nagpahaba ng buhok para tawagin mo akong pangit, ha? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ha? Baliw ka yata eh. Totoy, Ineng. Pasensya ka na. Dahil may pinagdadaanan lamang siya problema. Sige na. Pasensya na, umalis ka na. Pagsabihan mo yung kasama mo, ha? Sinira niya ang araw ko. Makaalis na nga. Tse! Inirapan kami ng bakla at saka siya naglakad palayo. Nanginig ang tuhod ko at mapapaluhod sana ako, pero maaga pa kong inalalayan ni Mang Andoy. Akala ko si Elena na. Hindi pala. Ay, nako, Roman. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi siya si Elena, pero hindi ka nakinig. Dali-dali kang tumakbo. Roman, alam kong masakit at mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero kailangan mong tanggapin kahit paunti-unti na hindi na babalik si Elena. Imposibleng sa panahong ito ay buhay pa siya, lalo na't mahigit 1 linggo nang nakalipas simula ng dinukot siya ng mga aswang. Bawiin mo sinabi mo, Mang Andoy. Hindi pa patay si Elena. Bakit bang kulit-kulit mo? Babalik pa siya sa akin. Babalik pa sa akin si Elena. Magkakasama pa kaming dalawa. Magkakasama pa kami. Roman, nagiging tapat lang ako sa'yo. Dahil ayokong umasa ka sa isang bagay na imposibleng mangyari. May malasakit ako sa'yo. Dahil nung buhay pa ang mga magulang mo, ay naging mabuti sila sa akin. Kaya naman ay bumabawi ako sa kanila ngayon sa pamamagitan ng pag-alalay at pagtulong sa'yo.
Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalo na kung galing sa kagaya mo na walang ginawa para iligtas ang asawa ko. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta! Bigla akong tumakbo ng mabilis palayo kay Mang Andoy. At dahil matanda na siya, ay hindi niya ako nagawang maabutan. Huminto ako sa pagtakbo at naglakad na lang ako nang hindi ko na nakikita si Mang Andoy. Inisa-isa kong tanungin ang mga taong nakakasalubong o nakikita ko. Tinanong ko sila kung nakita ba nila ang asawa ko. Nang sandaling yon ay hindi ko alam na natatakot at nagugulat ang mga tao sa aking ginagawa. Hanggang isang lalaki ang nabangga ko. Ngumisi sa akin ang lalaki. Arnaldo, nakita mo ba si Elena? Nagawi ba siya rito? Oh, ikaw pala, Roman. Balita ko nga kinuha raw ng mga aswang si Elena. Pasensya ka na sa sasabihin ko pero kung ako sana ang pinakasalan ni Elena, ay hindi mangyayari yun sa kanya dahil kaya ko siya protektahan. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Nakita mo ba ang asawa ko? Paano ko nga makikita ang asawa mo? Kinuha na nga siya ng mga aswang, di ba? Alam mo, Roman, malamang patay na yun dahil ginawa na siyang hapunan ng mga aswang doon sa gubat. Hindi pa patay si Elena. Buhay pa siya. Imposibleng buhay pa yun. Walang kinuha ang mga aswang na nakabalik sa pamilya nila. Kaya tanggapin mo na lang na patay na si Elena. Sinabi nang di pa patay si Elena Bawiin mo ang sinabi mo. Sorry, one more. Sinabi nang di pa patay si Elena Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo! Bawiin mo! Baliw na yata ito Hindi ko babawiin ang sinabi ko kasi yun ang totoo. Kung ako sa'yo, ay maghanap ka na lang ng ibang aasawahin mo at huwag ka nang umasang mahahanap mo pa sa Elena. Matalim kong tinignan si Arnaldo. Sabay bigwas ng suntok sa kanyang muka. Nagalit siya at gumanti siya ng suntok. Dalawang magkasunod at malakas na suntok ang pinatama niya sa mukha ko. Sinundan niya yon ng suntok sa aking tiyan, kaya napaluhod ako. Sinabunutan ni Arnaldo ang buhok ko at itiningala niya ako. Walang hiya ka. Ikaw pa talaga may ganang manakit, ha? Akala mo yata di kita papatulan, Hindi pa patay si Elena. Bawiin mo, sinabi mo. Bawiin mo! Aba, mukhang nagbaliw ka na nga yata. Sa bagay, mahal na mahal mo ang asawa mo. Kaya nang kunin siya ng mga aswang nasiraan ka na ng ulo. Pero masakit yung suntok mo sa akin. Paganti nga ako ng isa lang. Arnaldo, tama na yan! Bitiwan mo si Roman! Huwag kang makailam dito, tanda. Hindi pa ako tapos sa baliw na to. Subukan mong saktan pa si Roman. Dahil isusumbong kita kay Kapitan para tanggalin ka niya sa pagiging tanod. Tanod ka pa naman. Tapos ikaw ang nagsisimula ng gulo. Ha? Anong ako? Itong baliw na to una na nakit sa akin Sinuntok niya ako. Gumanti lang ako. Sigurado ko na hindi ka sasaktan ni Roman ng walang dahilan. At isa pa, hindi ka pa ba nakakaganti sa lagay na yan? Tignan mo nga ang dumudugo na ilong ni Roman. At isa pa, gumanti ka lang ba talaga dahil sinaktan ka ni Roman? O dahil hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa kanya? Kasi hindi ikaw ang pinakasalan ni Elena. Alam ko na dinibdib mo ng gusto nang hindi ka pinili ni Elena. Masyado kang pakialamerong matanda ka. Magsama kayo ng baliw na to! Marahas na binitiwan ni Arnaldo ang buko at saka siya naglakad palayo. Inilalayan naman ako ni Mang Andoy sa pagtayo ko. At hahanapin ko sana ulit si Elena, pero mahigpit na hinawakan ni Mang Andoy ang isa kong braso. Tama na, Roman. Tama na. Umuwi ka na. Doon ka na muna sa bahay mo. Ayoko. Hahanapin ko pa si Elena.
Magtatanong-tanong pa ako sa mga tao, baka mamaya nakita nila yung asawa ko eh. Ay, ganito na lang. Ako muna ang maghahanap kay Elena. Tapos magpahinga ka muna sa bahay mo. Talaga? Hahanapin mo si Elena? Baka mamaya binibiro mo lang ako ha? Hindi ako nagbibiro. Kilala mo ko at lahat ng sinasabi ko ay ginagawa ko. Kaya tara na. Ihahatid na kita sa bahay mo. Sige, papayag ako pero hanapin mo si Elena ha? Huwag kang titigil hanggat di mo siya nahahanap ha? Baka kasi nagugutom na siya eh. O kaya kung saan lang siya natutulog. Inihatid ako ni Mang Andoy sa bahay ko. Bago siya umalis, ay nininis niya muna ang dumudugo kong ilong. Nakaramdam ako ng matinding pagod, kaya pinili kong humiga at matulog muna. Sa mga sumunod na araw, ay mas lalo akong nawala sa katinuan. Nakaranas na ako ng iba't ibang halusinasyon, kagaya ng nakikita ko si Elena, tapos bigla siyang mawawala. May mga pagkakataon din na kapag nasa labas ako, ay bigla na lamang akong tatawa ng malakas, tapos iiyak habang paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan ng aking asawa. Ang kalagayan kong yon ang naging dahilan upang gawin akong katatawanan sa aming baryo, lalo na ng mga bata. Kagaya na lamang ng hapon na yon, sumasayaw ako habang pinapalibutan ako ng mga batang pumapalakpak at tinatawanan ako. Hanggang sa biglang dumating si Mang Andoy at galit na galit niyang sinaway ang mga bata. Hoy kayo! Hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo na magandang asal? Alam nyo na wala sa tamang pag-iisip ang tao. Ginagawa nyo pa laruan. Hala, sige. Magsiuwi na kayo sa mga bahay nyo, tumulong kayo sa mga nanay nyo para meron kayong pakinabang. Kapag nakita ko ulit na ginagawa nyo yan kay Roman, ay isusumbong ko kayo sa mga magulang nyo. Nagpulasan palayo ang mga bata at agad akong inalalayan ni Mang Andoy pabalik sa bahay ko. Mang Andoy naman eh. Panira ka eh. Sasayaw-sayaw ako dun kanina eh. Anong sasayaw-sayaw? Hindi mo ba alam na ginagawa kang katatawanan ng mga batang yon? Sa susunod, kapag pinasayaw ka nila o inutusan ka nilang gawin ang kahit na ano, ay huwag mo silang susundin. Pero sumasaya ako kapag sumasayaw ako eh. Nakakalimutan ko kahit sandali ang nawawala kong si Elena. Kahit na, hindi ka nila pwedeng gawing laruan dahil lang sa kalagayan mo ngayon. Ang mabuti pa, ay pumayag ka na sa gusto namin gawin ni Kapitan. Ilalagay ka muna namin sa mental hospital. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bakit niyo ako isasama sa mga baliw? Eh hindi naman ako baliw. Kung gusto niyo, kayo na lang ni Kapitan na magpagamot sa utak. Kasi napakakulit yung dalawa. Roman, makinig ka sa akin. Para rin sa'yo ang bagay na yon. Kailangan mong pumunta roon at tanggapin mo na kailangan mo ng tulong ng mga doktor. Huwag kang mag-alala sa gastos dahil hihingi ng tulong si Kapitan kay Mayor. Sandali, Mang Andoy. Nakikita mo ba? Nakikita ko? Ayun o. Hindi ba si Elena yun? Nasaan? Ayun o. Yung nasa tabi ng puno. Kumakaway pa nga sa akin eh. Abay, wala akong nakikita. Kung ano man yung nakikita mo, ay hindi yan totoo. Imahinasyon mo lang yan. Naglalakad na siya palayo, Mang Andoy. Kailangan kong punta ng asawa ko. Elena, sandali lang! Hintayin mo ako, Elena! Tumakbo ko ng mabilis palapit sa taong inakala kong si Elena. Nakasunod naman kagad si Mang Andoy sa akin. At kahit na anong tawag niya sa akin, ay hindi ako huminto. Pumasok si Elena sa gubat at sinundan ko siya roon. Kahit gaano akong kabilis tumakbo, ay nakapagtataka kasi hindi ko siya maabutan kahit naglalakad lang siya. Hanggang sa nawala na si Elena sa paningin ko. Para siyang bulang biglang nawala at sumama sa hangin. Huminto ako at naluluhang luminga sa paligid.
Elena! Elena, nasan ka? Elena! Elena, alam ko nasa paligid ka lang! Magpakita ka sa akin! Elena! Umuwi ka na sa bahay, Elena! Ay, grabe. Talagang pinahabol mo pa ako. Umalis na tayo rito at malapit na lumubog ang araw. Delikado na rito kapag madilim na. Ayoko! Hindi ako alis dito hanggang di ko nakikita si Elena. Hindi mo ba siya nakita, Mang Andoy? Tumakbo siya rito. Sigurado ako siya yun. Imahinasyon mo labag yun. Isa yan sa dahilan kung bakit gusto ka naming dalhin sa mental hospital. Para mawala na ang mga halusinasyon mo, para magamot ka. Hindi yun imahinasyon. Nakita ko talaga si Elena. Elena, nasan ka? Elena! Magpakita ka sa amin para mapatunayan ko kay Mang Andoy na nakita talaga kita! Elena! Tama na, Roman. Umuwi na tayo. Teka. Ano yun? Bakit parang may basagsag? Kanina ko pang naaamoy ang masangsang na yon, pero hindi ko pinansin. Dahil na kay Elena ang atensyon ko. Maya-maya ay yumuko si Mang Andoy at may bagay siyang kinuha sa lupa. Ipinakita niya yun sa akin at nanlaki ang mga mata ko. Nang isang dugo ang puting blusa ang nakita kong hawak niya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Alam mo ba kung kanino ang damit na ito? Mang Andoy, hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang suot ni Elena nung kinuha siya ng mga aswang. Mang Andoy, bakit duguan ang damit niya? Saka bakit hindi niya yung suot? Ikinalulungkot kong sabihin. Pero isa tong malaking patunay na wala na talaga si Elena. Nakikiramay ako sa iyo, Roman. Ano? Hindi. Hindi pa patay ang asawa ko. Buhay pa siya, Mang Andoy. Buhay na buhay ang asawa ko. Nararamdaman ko buhay pa siya. Elena! Elena, magpakita ka sa akin! Alam ko naririnig mo ako! Elena! Elena! Tama na, Roman! Tama na! Kailangan mong tanggapin na wala na siya. Wala na ang asawa mo! Hindi, Mang Andoy! Hindi ko tatanggapin na patay na si Elena. At kung talagang pinatay nga siya ng mga aswang, papatayin ko rin sila. Hindi ako papayag na hindi nila pagbabayaran ng ginawa nila sa asawa ko. Papatayin ko sila lahat. Uubusin ko sila. Papatayin ko sila, Mang Andoy. Papatayin ko sila. Mga hayop sila. Kinuha ko kay Mang Andoy ang dugo ang damit ng aking asawa at umiiyak kong niyakap yun. Hinayaan lang ako ni Mang Andoy na ilabas ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay tuluyan ng gumuho ang mundo ko ng sandaling yon. Kahit kasi wala ako sa katinuan ng panahon na yon, ay nauunawaan kong wala na nga talaga ang asawa ko dahil sa dugo ang damit niya. Pagka-uwi ko sa bahay, ay kinuha ko ang itak at sinimulan ko ng hasain yon. Nasa gilid ako ng aking bahay at gigil na gigil ako habang pinapatalim ko ang itak. Napahinto ako sa aking ginagawa nang naramdaman kong may taong nakatayo malapit sa akin. Pag-angat ko ng aking muka, ay nakita ko si Arnaldo na nakangisi habang pinapanood ako. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Napadaan lang ako tapos nakita ko na naghahasa ka ng itak. Gusto kitang bigyan ng paalala na baka kung saan mo yan gagamitin. Saan mo nga pala gagamitin yung itak?
At parang ang seryoso-seryoso mo habang hinahasa mo yan. Wala ka nang pakialam doon. Malis ka na rito. Hindi kita kailangan dito. Bilang isa ako sa mga tanod dito sa ating baryo, ay obligasyon ko siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng tao rito. At hindi rin lingid sa akin na wala ka sa tamang katinuan. Kaya natatakot ako sa pwede mong gawin. Baka gamitin mo yan sa pananakit sa mga tao. Concern lang ako kasi baka makapatay ka gamit ang itak na yan. Talagang may papatayin ako. Kaya hinahasa ako to. Kung ganun sasabihin ko kay kapitan niya sinabi mo sa akin. Ang hirap pala talagang maging baliw, no? Lahat ng tumatakbo sa utak mo ay gusto mong gawin. Nakakaawa ka naman. O sige, aalis na ako. At asahan mo na mamaya ay pupuntahan ka rito ni na kapitan. Siguro ay kukulong ka nila sa barangay kasi masyado ka ng delikado para sa mga tao dito. Maiwan na kita, Roman. Hindi ko pinansin ang banta ni Arnaldo at nang nakaalis na siya, ay itinuloy ko ang paghahasa ng itak. Habang ginagawa ko yon, ay paulit-ulit kong ibinubulong na papatayin ko ang aswang na pumatay sa aking asawa. Pagkatapos kong hasain ng itak ay dumiretso na ako sa gubat. Wala akong takot na nararamdaman dahil ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yon ay ang maipaghiganti si Elena. Binata pa lang ako nung nagsimulang kumalat sa aming baryo na may mga aswang sa gubat na yon. Chismis lamang yan noon. Pero nang nagkaroon na ng mga biktima ang mga aswang, ay doon na kami naniwalang totoo talaga na may mga aswang sa gubat. At dahil nag-iisang manunugi si Mang Andoy sa aming lugar, ay nahihirapan siyang ubusin ang mga aswang na naroroon, bagamat meron na rin siya na mga napaslang. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto ako at mahigpit kong hinawakan ang itak. Lahat ng aswang na nakakarinig sa akin, magpakita kayo sa akin at harapin niyo ako! Hindi ako papayag din niyo pagbabayaran ng pagpatay niyo sa asawa ko! Wala akong pakialam kahit marami pa kayo! Dahil di ako natatakot sa inyo! Magpakita kayo! Lumabas kayo sa mga lugda niyo! Huwag kayong tuwag! Paulit-ulit akong sumigaw hanggang sa may narinig akong kaluskos sa aking likuran. Mabilis akong pumihit parap doon at tumiim ang bagang ko nang isang aswang nga ang nakita ko. Nakakakilabot ang itsura niya. Matutulis ang mga ngipin niya at nanlilisik ang malalaki at pulang-pula niyang mga mata. Sa wakas nagpakita ka rin. Nasaan ang ibang pang mga kasama? Tawagin mo sila para sabay-sabay ko kayong papatayin, mga hayop kayo! Kailangan niyo na mawala dahil napakarami niyo ng sinirang buhay! Mabilis na sumugod ang aswang. Sumugod na rin ako at nang akmang tatagain ko na sana siya, ay bigla niyang sinunggaban ang braso ko. Sumigaw ako nang naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa aking balikat. Pakiramdam ko ay umabot pa ngayon sa aking buto. Nabitiwan ko ang itak. Marahas na hiniklas ng aswang ang balat ko at nginuya niya yon. Napaatras ako nang kinalmot ako ng aswang sa dibdib. Nawalan ako ng balanse at napahiga ako sa lupa. Tumalon ng aswang at bumagsak siya sa ibabaw ko. Tumulo pa ang malapot niyang laway sa aking muka na may bahid pa ng dugo. Tinignan ako ng aswang na para bang isa kong napakasarap na putahe na nakahain sa kanyang harapan. Hayop ka! Ano pang hinihintay mo? Kung papatayin mo ako, patayin mo na ako! Mas mabuti pang patayin mo na lang ako para magkasama na kami ni Elena! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Laking gulat ko nang biglang dumating si Mang Andoy
at tinaga niya sa liig ang aswang. Halos humiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito dahil sa lalim ng sugat na natamo nito. Malakas na sinipa ni Mang Andoy ang aswang at bumagsak yon sa tabi ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo dapat pinatay ang aswang eh. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Alam kong wala ka sa sarili mo. Pero hindi ko akalain na gugustuhin mong mamatay gaya ng asawa mo. Dahil yun lamang ang paraan para makasama ko na si Elena. Kamatayan lang ang naiisip kong paraan. Para hindi na ako malungkot ng ganito. Galit akong tumayo. At nang iiwanan ko na sana si Mang Andoy, ay nagtaka ko dahil nasa hindi kalayuan sina Kapitan at ang mga tanod. Naguguluhan akong tumingin kay Mang Andoy. Mang Andoy, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sina Kapitan? Patawarin mo ko, Roman. Bakit ka humingi ng tawad? Mang Andoy, sabihin mo sa akin kung ano nangyayari. Sabihin mo! Sinabi sa akin ni Kapitan na nakita ka raw ni Arnaldo na naghahasa ng iyong itak. Ang unang pumasok sa isip ko ay ipaghihiganti mo ang pagpatay ng mga aswang kay Elena. Kaya sinabi ko kay Kapitana na humingi ng tulong kay Mayor para magkaroon tayo ng sasakyan na magdadala sa'yo sa mental hospital. Patawarin mo ko, Roman, kung pinangunahan na kita. Pero gusto lang kitang tulungan. Para sa iyo to. Anak ng putyang kulit ka naman eh. Sinabi na hindi ko kailangan ng tulong mo. At isa pa, hindi nga ako baliw. Kaya wala kayong karapatang dalhin ako sa mental hospital. Kapitana, pwede niyo nang dalhin si Roman sa sasakyan. Hindi! Ayoko! Mga hayop kayo, huwag kayo lalapit sa akin! Kapitan, hindi kayo dapat nakikialam sa buhay ko. Hindi ako pwedeng mawala sa lugar na to. Dahil uubusin ko pa mga aswang dito. Ipaghihiganti ko pang ginawa nila kay Elena! Nagagako ako sa iyo, Roman. Kapag magaling ka na at nakalabas ka na sa mental hospital, ay tutulungan kitang magiganti. At hindi mo yun magagawa kung wala ka sa katinuan. Maniwala ka sa akin. Ang pagpasok mo sa mental hospital, ang pinakatabang desisyon na gagawin mo sa ngayon. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka eh. Sinungaling ka! Sinungaling! Tumakbo ako. Pero agad akong naabutan ng mga tanod. Hinawakan nila ang mga kamay at braso ko. At dahil mag-isa lang ako, ay walang nagawa ang pagwawala ko sa lakas nila. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Mga Doy! Tulungan mo ako! Huwag kang pumayag na dali nila ako sa mental hospital! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Maniwala kayo! Hindi ako baliw! Patuloy ang pagwawala ko. Ginawa ko ang lahat para makatakas. Pero hindi ako nagtagumpay. Hanggang sa tuluyan na nila akong naisakay sa isang van. Doon ay may mga lalaking nagtali sa mga kamay at paa ko upang hindi na ako makapanglaban. Nang umandar na ang van, ay nanghihina akong umiyak dahil alam ko na wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang aking kapalaran. Sa mga unang araw ko sa mental hospital, ay hindi ako sumusunod sa mga nurse at mga doktor. Madalas akong pumapalag kapag oras na para uminom ng gamot. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unti kong napansin na naging magaan ang pakiramdam ko nang natuto na akong uminom ng gamot at makisama sa mga activity ng mga pasyenteng kagaya ko. Isang umaga, dinala ako ng isang nurse sa silid kung saan nakikipag-usap ang mga pasyente sa kanilang bisita. Nakita ko si Mang Andoy na nakaupo sa isang sulok. Inihatid ako sa kanya ng nurse at walang emosyon akong umupo. Roman, kumusta ka na rito?
Alam kong galit ka sa akin dahil pinilit kita sa isang bagay na ayaw mong gawin. Pero maniwala ka sa akin, para sa'yo tong ginawa ko. Wala akong masamang intensyon, Roman. Ang tanging gusto ko lang ay ang bumalik ka sa iyong katinuan. Naiintindihan kita. Alam kong ginawa mo yan dahil nag-aalala ka sa mga pwede kong gawin kung patuloy ako mawawala sa akin sarili. Ay, sa wakas, salamat sa Diyos. Dahil nakikita ko na ulit ang dating Romana. Pero Mang Andoy, ang baryo natin, kumusta na? Hindi maganda nangyayari ngayon doon. Nung nakaraang linggo, ay may biniktima na naman ang mga aswang. Si Renato, yung albularyo ang kanilang pinatay. Kailangan na talaga nilang maubos para matigil na ang kanilang kasamaan. Mang Andoy, yung sinabi mo sa akin nun sa gubat, seryoso ka ba talaga doon? Natutulungan mo akong magiganti sa oras na makalabas na ako rito? Oo, seryoso ko. Naramdaman ko kasi ang matinding galit sa puso mo. Yung galit na yon ay naramdaman ko rin nung pinatay ng mga aswang ang aking pamilya. At hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin naibibigay ang katarungang nararapat sa kanila. Dahil buhay pa rin ang mga aswang na nasa gubat. At isa pa, naisip ko na hindi ko na kayang makipaglaban ng mag-isa. Kailangan ko ng kahit isang tao na mapagpapasahan ko ng aking kakayahan bilang isang manunugis. At alam ko na ikaw ang tamang tao, Roman. Handa po ako maging isang manunugis kagaya nyo. Kung yan lang po ang paraan para maisagawa ko ang aking paghiganti. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang mga aswang sa lugar natin. Pero wag mo lang gawin yan para sa paghiganti, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga tao sa ating lugar. Kaya magpagaling ka muna rito at habang wala ka pa sa baryo natin ay gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga tao roon. Nang dahil sa pag-uusap namin na yon ni Mang Andoy, ay mas naging porsigido akong gumaling upang makabalik na ako sa aming baryo. Habang lumilipas ang mga buwan, ay unti-unti naman akong gumagaling. Dahil sa gamot, therapy at pag-aalaga ng mga doktor at nurse. Kaya naging mas malinaw na ang isip ko at natuto kong kontrolin ang galit at lungkot na matagal ko nang daladala. Hindi na ako nahihirapang sundin ang mga dapat kong gawin. Nang nakita ng mga doktor na handa na akong bumalik sa normal kong buhay, ay pinayagan na nila akong makalabas ng mental hospital. Habang sakay ako ng bus pa uwi sa aming baryo, ay isa lang ang nasa utak ko. At yun ay ang panagutin ang mga aswang na pumatay kay Elena at tapusin na ang bangungot na sumira sa aming baryo. Umaga nang makarating ako sa aming baryo. Habang naglalakad ako, ay napansin ko na pinagtitinginan ako ng mga tao. Alam ko na nagulat sila sa mabilis kong pagbabalik. Hanggang sa nakasalubong ko si Arnaldo at maging siya ay nagulat nang nakita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa mental hospital ka? Alam ko na. Tumakas ka, no? Arnaldo, hindi ko kailangan tumakas dahil ang mga doktor na mismo ang nagdesisyon na pwede na akong lumabas at bumalik dito. At paano naman ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Nung huli kitang nakita parang di ka nagagaling . Grabe pa nga yung pagwawala mo habang sinasakay ka ng mga tanod sa van. Hindi ko obligasyon magpaliwanag sa'yo. Kaya mawalang galang na. Pero uuwi pa ako sa bahay ko at kailangan ko rin makausap si Mang Andoy. Nilagpasan ko si Arnaldo at nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa nakarating na ako sa bahay ko. Walang nagbago roon. Malinis ang kabuuan ng bahay at alam ko na habang wala ako ay si Mang Andoy ang nag-aalaga sa aking bahay.
Nilapitan ko ang litrato ni Elena na nakasabit sa dingding at naluluha ko yung pinagmasdan. Sa wakas, nakabalik na ako, Elena. Huwag kang mag-alala. Dahil sisimulan ko na kagad ang paghihiganti ko. Sisiguraduhin kong di magtatagal ay mauubos ng mga aswang na patuloy na sumasalakay dito. Inilapag ko sa sahig ang dala kong bag at nagtungo na ako sa bahay ni Mang Andoy. Nakabukas ang pinto ng bahay niya, kaya sumilip ako sa loob. Wala siya roon, kaya pumunta ako sa likod ng bahay niya at doon ko nga nakita si Mang Andoy na nagsisibak ng panggatong. Nabitiwan bigla ni Mang Andoy ang palakol na ginagamit niya at hindi makapaniwalang lumapit sa akin. Roman! Abay, anong ginagawa mo rito? Pinalabas ka na ba ng mga doktor? Oo, naipakita ko po sa kanila na magaling na po ako at kaya ko na pong mamuhay ulit ng normal. Sila na rin po nagdesisyon. Gusto ko rin po magpasalamat dahil pinilit mo akong pumasok sa mental hospital dahil kung hindi, malamang hanggang ngayon ay isa pa rin akong pinagtatawa ng baliw dito sa baryo natin. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na nandito ka na ulit, Roman. Gabi-gabi, bago ko matulog ay pinagdadasal ko sa Diyos na sana ay gumaling ka na. At eto na nga, tinupad na ng Panginoon ang aking dalangin. At ngayon nakabalik na ako dito, Mang Andoy, ay gusto kong tuparin niyo na po ang ipinangako niyo sa akin. Turuan niyo po ako ng lahat ng kaalaman niyo bilang isang manunugis. Dahil di ko na kayang maghintay ng matagal pa para ubusin ang mga aswang na pumatay sa aking asawa. Oo, naiintindihan ko na gusto mo na magiganti. Pero mas makabubuti kung magpapahinga ka na muna ng ilang araw. Alam kong hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa loob ng ospital. Bago kita sanayin, ay kailangang nakakondisyon ang iyong katawan at pag-iisip. Di ko na po kaya maghintay ng ilang araw, Mang Andoy. Ang gusto ko ay simulan na kagad natin ang pagsasanay mo sa akin. Gusto ko ng pahirapan at patayin ng mga aswang na nasa gubat. Isa pa, tumatakbo ang oras, Mang Andoy. Kung hindi kagad tayo kikilos, malamang may isang pamilya na naman ang mawawalan ng mahal nila sa buhay nang dahil sa mga demonyong mga aswang na yon. Bueno, mukhang hindi na talaga kita mapipigilan pagdating sa bagay na yan. Pero tama ka. Hindi magandang maghintay tayo na matagal bago kita sanayin. Kailangan nang matuto kang makipaglaban sa mga aswang sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na araw, ay sinimulan na nga ni Mang Andoy ang pagsasanay sa akin. Tinuruan niya ako ng mga teknik at iba't ibang estilo sa pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang itak. Mahusay at malinaw magturo si Mang Andoy, kaya mabilis kong nakuha ang mga sinasabi niya. Nang nagpahinga kami, ay inaya niya akong sa bahay niya kumain ng pananghalian at hindi ko yun tinanggihan. Nagluto si Mang Andoy ng sinabawang isda at naging magana naman ako sa pagkain. Kumain ka lang na kumain dyan dahil kailangan mo ng lakas. Mamayang hapon ay magsasanay ulit tayo. Nakakaubos pa na ng lakas ang pagsasanay, pero ayos lang, Mang Andoy. Alam ko na kailangan ko tong gawin para sa susunod na may aswang akong makaharap. Ay hindi na mangyayari yung nangyari nung unang beses kung sinubukan pumatay ng aswang. Tama. Pero alam mo, Roman, masasabi ko na mahusay ka. Madali kang turuan dahil mabilis mong nakukuha ang mga sinasabi ko. Dahil po yun sa magaling ka po magturo, Mang Andoy. Oo nga pala, bakit may buntot ng pagi na nakasabit po sa bintana nyo? Palagi ko po kasing nakikita yan tuwing nandito ako eh. Takot sa buntot ng pagi ang karamihan sa mga aswang. Pero hindi lang yan basta pagontra, kundi pwede rin niyang sandata laban sa kanila. Parang gagamitin mo yung latigo. Kapag nasugatan mo ang mga aswang gamit ang buntot ng pagi,
ay hindi na kailanman gagaling pa ang sugat nilang yon. Mabubulok lang yon hanggang sa sila ay mamatay. Pwede niyo po ba akong turuan na gumamit ng buntot ng pagi? Oo naman. Mas maraming sandata ang kaya mong gamitin ay mas maganda. Pero Roman, matanong lang kita. Kumusta ka na pala ngayon? Napapanaginipan mo pa rin ba si Elena? Simula po nung pumasok ako sa mental hospital, wala na. Hindi ko na po siya napapanaginipan. Galit pa rin ako. Pero kaya ko nang kontrolin ang galit ko at iba ko pang emosyon. Hindi na ako kagaya nun na kapag may nararamdaman ako, ay talaga namang nilalabas ko. Masaya ako na bumalik ka na nga talaga sa dati, Roman. Mang Andoy, kailan pala natin lalabanan ng mga aswang? Kapag nakita kong handa ka na, ay saka natin sila tutugisin at haharapin. Ngunit sa gayon, mag-focus ka na muna sa ating pagsasanay. Tumahimik na ako at tinapos ko na ang aking pagkain. Nagpahinga lang kami ni Mang Andoy ng sandali at pagkatapos ay muli naming itinuloy ang aming pagsasanay. Kinagabihan, mahimbing akong natutulog nang bigla akong nagising. Tagaktak ang pawis ko at habol ko ang aking paghinga. Nanginginig ang buong katawan ko dahil napanaginipan ko ang eksaktong eksena kung saan tinangay ng mga aswang sa Elena. Mabilis na binalot ng matinding galit ang puso ko. Hindi ko na kaya maghintay. Kailangan ko nang patayin ng mga aswang na yun. Kailangan na nilang pagbayaran ang ginawa nila sa asawa ko. Lumabas ako ng bahay, dala ang itak at nagpunta ako sa gubat. Sa pagkakataong yun, ay hindi na naging padalos-dalos ang kilos ko. Naging maingat na ako sa paghahanap sa mga aswang. Hanggang sa may naramdaman akong nakasunod sa akin. Nagtago ko sa likod ng isang puno at isang lalaki ang nakita kong naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Nang malapit na siya, ay mabilis akong lumabas sa aking pinagtataguan at lalaslasin ko na sana ang leeg niya gamit ang aking itak. Pero hindi ko yun itinuloy nang nakilala ko siya. Arnaldo! Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? At bakit tatagain mo ako sa leeg? Sinasabi ko na nga ba eh. Baliw ka pa rin eh. Manahimik ka! Wala akong balak na saktan ka. Ang akala ko kasi isa kang aswang eh. Pero magpasalamat ka dahil nakilala kita agad. Dahil kung hindi, kanina pa humiwalay ang ulo mo sa leeg mo. Ang dami pa sinasabi. Basta, sasabihin ko kay Kapitan na ibalik ka niya sa mental hospital. Doon nararapat ang mga baliw na kagaya mo. Magaling na ako, kaya hindi na ako babalik doon. Teka, bakit nga pala hindi mo sinasagot ng tanong ko? Anong ginagawa mo rito sa gubat ng ganitong oras? Hindi mo rin naman sinagot ang tanong ko ah. Nandito ako para manugis ng mga aswang. Ikaw? Nakalabas ka lang ng mental hospital naging manunugis ka na? Iba rin talaga ang takbo ng utak mo no? Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap din ako ng aswang na mapapatay. Siyempre, tanod ako dito eh. Kaya isa yon sa responsibilidad ko. O ano? Talaga? Makikipagpatayan ka sa aswang nang wala kang dalang kahit na anong sandata? Huwag mo akong igaya sa'yo. Kaya kong makipaglaban sa mga aswang kahit wala akong sandata. Ganun ako kalupit. Saka bakit parang di ka naniniwala ha? Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa baliw na kagaya mo eh. Diyan ka na nga. Tumalikod na si Arnaldo at naglakad siya palayo. Sinundan ko siya ng tingin at hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng duda sa kanya. Naramdaman ko kasi na nagsisinungaling siya at hindi totoong kaya siya nasa gubat ay upang maghanap din siya ng mga aswang na pwede niyang patayin.
Isinantabi ko na muna yon at itinuloy ko ang paghahanap sa mga aswang. Maya-maya pa ay natigilan ako ng 3 aswang ang nakita ko sa hindi kalayuan. Susugod na sana ako sa kanila nang isang kamay ang humila sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Mang Andoy at sumenya siya sa akin na wag akong maingay. Hinila niya ako at nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Nang dumaan sa harapan namin ang mga aswang, ay umiling si Mang Andoy at alam kong gusto niyang sabihin na wag kong atakihin ang mga aswang. Hindi nagtagal ay nawala na ang mga aswang at lumabas na kami sa aming pinagtataguan. Bakit mo ako pinigilang patayin ng mga aswang? Pagkakataon ko na sana yun para mabawasan ang bilang nila. Huwag tayo mag-usap dito. Doon tayo sa bahay ko. Sumunod ka sa akin dahil kung hindi, ay ititigil ko na ang pagsasanay ko sa'yo. Wala akong nagawa kundi ang sumunod kay Mang Andoy hanggang sa bahay niya. Natakot kasi ako na baka seryosohin niya na ititigil niya na ang pagsasanay sa akin kapag hindi ko siya sinunod. Nung nandito na tayo sa bahay mo, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit pinigilan mo akong atakihin yung mga aswang? Dahil hindi ka pa handa. At isa pa, kailangang lahat ng gagawin mong hakbang na may kinalaman sa mga aswang ay sasabihin mo muna sa akin. Kailangan at meron tayong plano dahil yung pagiging padalos-dalos mo ang papatay sa'yo. Masisisi niyo ba ako kung kating-kati na ako magiganti at makapatay ng aswang? Akala ko ba ay kaya mo lang kontrolin ang emosyon mo? Bakit parang iba naman yata ang pinakikita mo sa akin? Hindi basta-basta ang pakikipaglaban sa mga aswang, Roman. Ako nga na isang manunugis na ay hindi pa rin sila maubos-ubos. Tapos ikaw pa kayang isang araw pa lang na nagsasanay para maging kagaya ko. Ako nga na isang manunugis ay hindi pa rin sila maubos-ubos. Tapos ikaw pa kayang isang araw pa lang na nagsasanay para maging kagaya ko. Kung hindi kita pinigilan kanina, wala. Baka malamang patay ka na ngayon. Pero kailan po ba talaga tayo makikipaglaban sa kanila? Hihintayin pa ba nating may bago silang maging biktima? Ganun ho ba, Mang Andoy? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Saka natin gagawin niyang gusto mo kapag handa ka na. Pero alam ko po na handa na ako. Ako ang makapagsasabi kung kailan ka magiging handa. Dahil ako ang nagsasanay sa'yo. Mas alam ko ang bagay na ito kaysa sa'yo. Kaya sa akin ka makinig. Kailangan natin ng plano at hindi tamang basta tayo susugod sa kanila. Gusto ko na silang patayin. Gusto ko na silang maubos. Gusto ko na maipagiganti si Elena, Mang Andoy. Alam ko! Pero kung hindi ka makikinig sa akin, ay di malabong pati ikaw ay mapatay nila. Paano ka pang makapaghihiganti kung patay ka na? Sige nga. Sagutin mo ko, Roman. Paano? Nahihiya akong yumuko nang napagtanto ko ang aking pagkakamali. Patawad po, Mang Andoy. Patawad kung hindi ako nag-isip at nagpunta ako sa gubat para tugisin ang mga aswang. Napanaginipan ko kasi yung gabing kinuha ng mga aswang si Elena. At hindi ko na po napigilan ang galit ko. Pangako, Mang Andoy. Hindi ko na po uulitin. Roman. Aasahan ko sinabi mo. Tandaan mo, hindi sa iyo kung makipaglaban ka sa mga aswang, kaya kita pinigilan kanina. Alam ko kasi na kung lalabanan mo sila nang hindi ka pa handa, ay malaki talaga ang posibilidad na ikaw ang mapapatay nila. At yun ang iniiwasan nating mangyari. Naiintindihan ko na po. Salamat. Dahil pinigilan niyo po ako kanina. Hala, sige na. Umuwi ka na sa bahay mo at matulog ka na. Bukas ng umaga ay magsasanay ulit tayo.
Mang Andoy, bago po ako umalis, meron lang po akong itatanong. Inatasan ba ni Kapitan ng mga tanod na magronda po sa gubat? Sa pagkakaalam ko, ay ginawa nga niya yan, pero walang tanod ang naglakas ng loob na magronda sa gubat dahil lahat sila takot sa mga aswang. Kahit si Arnaldo? Di ba siya nagroronda sa gubat? Ano bang alam gawin ng Arnaldo na yon, bukod sa maging maangas at magyabang? Hindi siya nagroronda sa gubat dahil malamang takot din ang isang yon sa mga aswang. Sandali, bakit mo nga pala naitanong yan? Nung nasa gubat po kasi ako kanina, nakita ko po si Arnaldo Nang tanungin ko siya kung anong ginagawa niya ron, sinabi po niya na naghahanap daw siya ng mga aswang para papatayin niya. Nagtaka ko kasi wala naman siyang dalang sandata. Kahit sinabi niya na kaya niyang makipaglaban sa mga aswang nang walang ginagamit na sandata, nagduda pa rin ako sa kanya. Aba, oo nga ano. Kaduda-duda nga. Kung bakit naroon ang damuhong iyon. Mang Andoy, hindi po ako mapanghusgang tao, pero sa pagkakataong to, ay malakas po ang kutob ko na meron pong itinatago sa atin si Arnaldo. Ano naman ang pwede niyang itago sa atin? Yan hindi ko pa alam sa ngayon. Pero mas mabuti siguro na manmanan po natin si Arnaldo at mag-iingat tayo sa kanya. At pakiusap, huwag niyo po munang sasabihin kay Kapitan ang sinabi kong ito. Dahil sigurado ako nakakausapin po niya si Arnaldo. Kapag nalaman ni Arnaldo na nagdududa tayo sa kanya, mag-iingat na yun sa mga kilos niya. Huwag ka mag-alala. Dahil wala akong pagsasabihan na napag-usapan natin to ngayon. Sige na, umuwi ka na at magpahinga na tayo. Bumalik na ako sa bahay at humiga ako sa papag. Pero hindi kaagad ako nakatulog dahil patuloy kong inisip kung ano nga ba ang bagay na pwedeng itago sa amin ni Arnaldo. Sa mga sumunod na araw ay itinuon ko ang aking sarili sa pagsasanay namin ni Mang Andoy. Bawat araw ay meron akong bagong natututunan sa kanya. At sa tuwing pinupuri ako ni Mang Andoy, ay may kasiyahan akong nararamdaman dahil alam ko na malapit na akong maging handa sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hanggang isang hapon, pagkatapos namin magsanay, ay pinasunod niya ako sa loob ng kanyang bahay. Magkaharap kaming naupo sa kanyang saig. Hinubad ni Mang Andoy ang anting-anting na nakasabit sa leeg niya at isinuot niya yon sa akin. Mang Andoy, ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo po isinuot sa akin tong anting-anting? Dahil ikaw na ang karapat-dapat na gumamit yan. Matanda na ako. Mahina na katawan ko, Romana, at nangangailangan na ang anting-anting na yan ng panibagong tagapangalaga. Wala akong ibang nakikitang karapat-dapat na sunod na magmay-ari niyan, kundi ikaw lamang. Kung ganun, buong puso ko pong tinatanggap to. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin, Mang Andoy. Huwag kang mag-alala. Dahil aalagaan ko po ang anting-anting na to at gagamitin ko lamang to sa pakikipaglaban sa mga aswang upang ipagtanggol ang lahat ng tao rito. Kahit hindi mo sabihin sa akin na bagayan, ay alam kong ganun ang gagawin mo. Tandaan mo, ang anting-anting na yan ay magiging proteksyon at panlaban mo sa mga aswang. Ngunit hindi ibig sabihin na protektado ka ng anting-anting ay hindi ka na masasaktan o masusugatan ng mga aswang. Bagya lamang maghihina ang mga aswang kapag malapit sila sa'yo, kapag suot mo yan. Tatandaan ko po mga sinabi niyo. At maraming salamat po dahil pinagkatiwala niyo to sa akin. Alam ko po na napakahalaga nito para sa inyo. Lalo na nung bagong lipat pa lang ako rito, ay nakikita ko na po na suot niyo to palagi. Pero, ibig sabihin po ba nito ay handa na po ako makipaglaban sa mga aswang? Hindi ka pa lubosang handa. Pero sisimulan na natin ang pag-ubos sa mga aswang at ipagpapatuloy pa rin natin ang pagsasanay. Ang totoo niyan ay meron na akong plano noon pa man. Kaya lang hindi ko magawa dahil mag-isa lang ako. Pero dahil
kasagana kita sa pag-ubo sa mga aswang na nasa gubat, ay meron na akong lakas ng loob na gawin ang planong yon. Anong plano po yun, Mang Andoy? Malakas kasi ang pakiramdam ko na merong isang lugar sa gubat ang ginagawang kuta ng mga aswang. Ang problema lamang, hindi ko alam kung saan sila nagkukuta. At yun ang dapat nating alamin. Hindi ba nagkaroon na noon ng paghahanap sa kuta ng mga aswang sa gubat? Kasama pa nga ako nung ginawa natin yun at saka sa pagkakatanda ko, wala tayong nakitang bakas ng kuta ng mga aswang. Hindi kaya nililin lang lamang tayo ng mga aswang at hinahayaan na lang isipin natin na nasa gubat ang kuta nila? Pero nasa ibang lugar pala yun. Naisip ko na rin ang bagay na yan, Roman. Pero malakas talaga ang pakiramdam ko na sa gubat sila nagkukuta. Kaya mamayang gabi ay sisimulan natin ulit ang paghahanap sa kuta nila. Bakit mamayang gabi pa? Bakit hindi na lang po ngayon habang maliwanag pa? Dahil sa gabi lumalabas sa mga aswang. Mas madali nating malalaman kung nasaan ang kuta nila kapag ganong oras. Sa bagay, tama po sinabi nyo. At pagkatapos ng pag-uusap natin ito, ay kakausapin naman natin si Kapitan. Kailangan malaman ng mga tao na isa ka ng ganap na manunugis. At kapag hindi ko na kaya ang obligasyon ko rito sa baryo natin, ay ikaw na ang papalit sa akin. Kailangan pa po ba natin gawin yun? Kailangan. Karapatan ng mga tao malaman kung sino ang susunod nilang tagapagtanggol laban sa mga aswang. Ayoko kasing isipin nila na kapag huminto ako sa pagiging manunugis, ay magkakaroon sila ng takot dahil ang alam nila ay walang papalit sa akin. Nang sandaling yon, ay hinayaan ko lang si Mang Andoy sa mga gusto niyang gawin. Napagtanto ko kasi na siya ang mas nakakaalam sa mga tama at dapat naming gawin. Kaya ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Matapos namin mag-usap ni Mang Andoy, ay dumiretso kami sa bahay ni Kapitan. At doon ay sinabi ni Mang Andoy na isa na nga akong ganap na manunugis. Agad na nagpatawag si Kapitan ng mabilisang pagpupulong sa plaza. At doon ay sinabi niya sa mga tao ang sinabi sa kanya ni Mang Andoy. Napakasaya ng puso ko nang nakita ko sa mga mata ng mga tao ang pag-asa nang sabihin ko sa kanila na gagawin ko ang lahat upang matuldukan na ang ilang taong pamimerwisyo ng mga aswang sa baryo namin. Pagka-uwi ko sa bahay ay pinili kong magpahinga dahil mamayang gabi ay sisimulan na namin ni Mang Andoy ang paghahanap sa kuta ng mga aswang. At sa gitna ng aking pagpapahinga ay may kumatok sa pinto. Nang buksan ko yun, ay bahagya akong sumimangot dahil si Arnaldo ang naroon. Arnaldo? Anong kailangan mo sa akin? Nalaman ko kasi na isa ka na palang manunugis ng mga aswang. Hindi ko alam na sinasanay ka pala ni Mang Andoy para sumunod sa yapak niya. Ano naman ngayon sa'yo kung isa na ako manunugis? Gusto ko lang malaman kung tama ang hinala ko na kaya ginusto mo maging manunugis ay dahil hanggang ngayon ay umaasa ka pa ring buhay si Elena at plano mo siyang iligtas. At bakit interesado ka malaman ng dahilan kung bakit gusto kong maging manunugis? Siyempre, residente ako ng baryong to at gusto kong makasiguro na yung papalit kay Mang Andoy ay totoong may malasakit sa amin at hindi lang ginustong maging manunugis para sa pansarili niyang interes. Wala sana akong balak sagutin ang tanong mo pero sige, pagbibigyan kita. Total nagdududa ka sa totoo kong layunin kung bakit nagdesisyon akong sundan ng yapak ni Mang Andoy. Aaminin ko na gusto kong maging isang manunugis para mapaghiganti ang asawa ko laban sa mga aswang na kumuha sa kanya. Tama ka sa narinig mo. Tanggap kong wala na si Elena. Pero nang dahil sa maayos na paggabay sa akin ni Mang Andoy, ay napagtanto ko na hindi lang ito basta paghihiganti kundi paraan din ito upang makalaya na tayong lahat sa takot
na binibigay ng mga aswang na nasa gubat. O ano? Kontento ka na ba sa sagot ko? O gusto mo pang ipaliwanag ko ng mas malinaw para maintindihan mo? Nakalabas ka lang ng mental hospital ay napakayabang mo nang magsalita. Hindi mo na kailangan ipaliwanag dahil naiintindihan ko ng malinaw ang mga sinabi mo. Pero ito tandaan mo, para sa akin, ikaw pa rin ang baliw na nawalan ng asawa. Ikaw pa rin ang sumisigaw, umiiyak at tumatawa ng walang dahilan. At sigurado ko na maging ang lahat ng tao rito ay ganun pa rin ang tingin sa'yo. Wala na akong pakialam sa iniisip ng mga tao sa akin. At talaga palang iniisip mo na walang dahilan ng pagsigaw, pagtawa at pag-iyak ko nun? Hindi mo alam kung gaano kabigat ang pinagdaanan ko nun. Umiiyak at sumisigaw ako dati dahil hindi ko na kayang dalhin ang bigat na dala ko. Tumatawa ako dahil masaya ako. Sorry po, more. Tumatawa ako. Tumatawa ako hindi dahil masaya ako, kundi dahil yun ang paraan ko upang makalimutan ko ang lungkot sa pagkawala ni Elena. Isa pa, wala ako nun sa tamang pag-iisip, kaya hindi ko kontrol ang emosyon ko at hindi ko alam kung paano yun ilalabas. Hindi lahat ng nakikita mo ay maiintindihan mo kagad. Kaya bago mo tawanan ng isang taong sa tingin mo ay baliw, isipin mo muna na baka kailangan niya ng pangunawa at hindi ng panghusga. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, isa ka pa rin baliw sa paningin ko at hindi na yung mababago kahit kailan. At kung iniisip mo na maaabot mo kung anong naabot ni Mang Andoy ay nagkakamali ka. Kaya kung ako sa'yo, ay itigil mo na yung kaibangan mo dahil baka diyan ka pa mamatay sa pagpilit mong magiganti sa mga aswang. Hindi na ako binigyan ni Arnaldo ng pagkakataong sagutin ang sinabi niya. Tumalikod na siya at nagmamadali siyang naglakad palayo. Sinundan ko ng tingin si Arnaldo at mas lalong lumaki ang duda ko sa kanya dahil naramdaman ko na tila gusto niyang huminto ako sa pagiging manunugis kahit alam niya na isa siya sa makikinabang sa oras na maubos namin ni Mang Andoy ang mga aswang na nagkukuta sa gubat. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay magkasama kaming nagpunta ni Mang Andoy sa gubat upang simulan ang paghahanap sa kuta ng mga aswang. Parehas kaming may dalang itak na gagamitin naming sandata. Mang Andoy, kanina nga pala, pumunta si Arnaldo sa bahay. Ano ka mo? At ano naman dahilan niya para pumunta sa bahay mo? Siyempre, kung ano-anong pangmamaliit na naman ang sinabi niya sa akin. Hindi raw ako magiging katulad mo at sinabi niyang para sa kanya ay hindi mawawala sa utak niya ang pagiging baliw ko. Ganon din daw ang mga tao dito. Dapat pala isinama mo na si Arnaldo nung nagpagamot ka dahil mukhang kailangan ding gamutin ang utak niya. Pero naman, huwag ka magpapa-apekto sa mga sinasabi niya. Hayaan mo lang siyang pumutak ng pumutak. Tandaan mo, ang maingay na lata ay walang laman. Di naman po ako apektado sa mga sinabi niya. Pero sa ginawa niya kanina, mas lalo po ako nagduda sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay ayaw niyang magtagumpay tayo sa misyon natin. Para bang gusto niya akong huminto sa pagiging manunugis ko. Alam ko na kinausap niya ako para pahinain ang loob ko. Hayaan mo. Kung meron ngang itinatago talaga si Arnaldo, ay sigurado ako na malalaman din natin yon kahit anong tago pa ang gawin niya. Napahinto ko sa paglalakad dahil naramdaman kong bahagyang uminit ang anting-anting na suot ko. Naging mabigat ang pakiramdam ko na para bang may parating na panganib. Bakit? Bakit tumigil ka sa paglalakad? May problema ba, Roman? Mang Andoy, bigla kasing bumigat ang pakiramdam ko at parang uminit ang anting-anting ko.
Humanda ka. Dahil nagbibigay ng babala ang anting-anting na may mga aswang na malapit sa atin. Luminga kami sa paligid. At tama nga si Mang Andoy. Mula sa madilim na bahagi ng gubat ay 3 aswang ang mabilis na lumabas at tinumbok ang aming kinatatayuan. Sinalubong namin ni Mang Andoy ang mga aswang. Pero nakaalalay ako kay Mang Andoy dahil alam kong matanda na siya. Tumalon ng isang aswang para sunggaban kami. Pero sinalubong ko siya ng saksak at tumagos ang itak ko sa bibig niya hanggang sa likod ng kanyang ulo. Mabilis kong hinugot ang itak at ang 2 aswang naman ang hinarap ko. Walang tigil ko silang pinagtatataga hanggang sa mabilis kong napatay ang isa. Ang natitirang aswang ay dugo ang humandusay sa lupa at itinutok ko sa kanya ang itak. Anak ka ng teteng! Tapos na ang maliligayang araw nyo! Dahil hindi kami titigil hanggat hindi kayo nauubos! Papatayin ko na sana ang aswang. Pero biglang hinawakan ni Mang Andoy ang braso ko. May pagtataka akong tumingin sa kanya at umiling siya. Sinamantala yon ng aswang at mabilis siyang tumayo. Paika-ika siyang naglakad palayo sa amin. Ano pong ginawa niyo, Mang Andoy? Bakit mo ako pinigilang patayin yung aswang na yun? Tignan niyo, tumatakas na siya! Pagkakataon na natin ito upang malaman kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko kayo maintindihan eh. Sigurado ko na kailangan bumalik ng sugatang aswang na yon sa kuta nila dahil doon niya paghihilumin ang mga sugat niya. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay sundan siya. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyong yan? Hindi. Pero walang mawawala kung gagawin natin. Kaya tara na, sundan na natin siya. Kahit may alinlangan ako sa plano ni Mang Andoy, ay sinunod ko na lang siya. Lihim naming sinundan ng aswang at ginawa namin ang lahat upang hindi niya malaman na nakasunod kami sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto ang aswang sa tabi ng isang malaking puno na may napakalaking uka sa katawan. Luminga muna ang aswang sa paligid bago siya pumasok sa malaking uka sa puno. Hindi makapaniwalang nagkatinginan kami ni Mang Andoy. Nakita mo na? Tama ang hinala ko. Babalik nga siya sa kuta nila. Kaya naman pala hindi natin nakita doon ang kanilang kuta dahil nasa ilalim pa na yun ng lupa at ang malaking punong yun ang daan upang makarating tayo doon. Kung ganun, pasukin na po natin ang kuta nila. Ubusin na po natin sila. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay hindi tayo pwedeng maging padalos-dalos? Ano po bang padalos-dalos sa sinabi ko? Hindi ba ang plano po natin ay mahanap ang kuta nila? Eh ngayong alam na po natin kung nasan yun, bakit ayaw niyo pang sugurin natin sila? Hindi natin alam kung gaano sila karami, Roman. Dapat ay magplano tayo upang masiguro natin sa huli ay tayo ang mananalo. Ang importante ngayon ay alam na natin kung nasaan ang kuta nila. Nakuha ko ang pinupunto ni Mang Andoy, kaya hindi ko na pinilit ang gusto kong gawin. Lumabas na kami sa gubat at umuwi na ako sa aking bahay. Nang nakahiga na ako, ay hindi ko napigilang ngumiti dahil naramdaman ko na malapit ko nang maibigay sa aking asawa ang hustisyang nararapat para sa kanya. Nang sumunod na araw, ay maaga akong nagtungo sa bahay ni Mang Andoy para magsanay. Naabutan ko siya sa likod ng bahay niya na nagsasali ng gasolina sa bote at nilagyan niya yon ng mitsyang gawa sa tela. Meron siyang 2 bote ng malaking soft drinks na may laman na gasolina. Anong ginagawa mo? Saan niyo po gagamitin yan? Ito ang planong sinasabi ko sa'yo. Babayang gabi ay hihintay nating umalis ang lahat ng aswang sa kuta nila at pagkatapos ay ikakalat natin ang gasolina sa iba't ibang parte ng kanilang kuta. Pagkatapos ay aabangan natin ang pagbabalik nila roon at saka natin susunugin ang mga aswang. Mas madaling paraan yun para maubos natin sila kagad. Aba, maganda nga po yung naisip niyo.
Kahit papano hindi po tayo mapapagod na labanan sila, lalo na't hindi natin alam kung gaano nga sila karami. At kapag nagtagumpay tayo, babalik na ang kapayapaan at katahimikan sa ating baryo. At hindi lang po si Elena ang makakakuha ng ustisya, kundi pati na rin po ang lahat ng pamilya na nabiktima nila. Tama ka, Roman. Magiging magaan na rin ang kalooban natin dahil napanagot na natin ang mga nilalang na naging dahilan kung bakit tayo nawala ng pamilya at mga mahal sa buhay. Nang matapos ni Mang Andoy ang kanyang ginagawa, ay nagsimula na kami magsanay. Mas pinaggusayan ko ang pagsasanay dahil maaaring mamayang gabi na ang huling pakikipaglaban namin sa mga pesteng aswang. Kinagabihan ay naghanda na kami ni Mang Andoy sa pagpunta sa kuta ng mga aswang. Siniguro naming bagong hasa ang aming mga itak. Habang nasa loob kami ng bahay ni Mang Andoy, ay napatingin ako sa buntot ng pagi na nakasabit sa bintana. Nilapitan ko yun at pinagmasdan ng mabuti. Noon ko pa napapansin na interesado kang talaga sa buntot ng pagi na yan. Naalala ko po kasi nang sabi niyo sa akin tuturuan niyo po akong gamitin to bilang sandata. Pero hindi na po natin nagawa. Abay, oo nga pala. Nakalimutan ko nang ituro sa iyo kung paano gamitin yan. Pero madali lang gamitin yan bilang panlaban sa aswang. Isipin mo lamang na isa yan latigo. Bakit? Gusto mo bang gamitin yan ngayong gabi? Pwede ho ba? Abay, oo naman. Kunin mo na yan at baka malaki ang maitulog yan sa atin. Hindi kasi tayo sigurado sa maaaring mangyari at mas maganda kung handa tayo. Kinuha ko ang buntot ng pagi at bago kami umalis ni Mang Andoy, ay nag-alay muna kami ng panalangin sa Panginoong Diyos. Humingi kami sa Kanya ng gabay at proteksyon. Ipinagdasal din namin ang aming tagumpay para sa gabing yon. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa loob na kami ng gubat at patungo na kami sa kuta ng mga aswang. Aminado ko na may kaba at takot akong nararamdaman, pero paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na kailangan kong maging matatag at malakas ang loob. Dahil sigurado ko na kung pangungunahan ako ng takot, ay malaki ang posibilidad na hindi kami magtagumpay. Roman, ngayon pa lang ay gusto ko nang sabihin sa'yo na ipinagmamalaki kita sa desisyon mong maging isang manunugis. Kung mawawala man ako ngayong gabi, ay kampante ako na ligtas ang ating baryo dahil sa'yo. Mang Andoy, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Dahil hindi ka mamamatay ngayong gabi. Wala sa ating dalawa ang mamamatay. Kahit na, Roman, gaya nga ng sinabi ko, ay wala tayong ideya sa pwedeng mangyari ngayong gabi. Kaya sinasabi ko na sa'yo ang gusto kong sabihin. Matagal pa po ang buhay nyo. Baka nga may iba ka pang maturuan na maging manunugis Saka maganda po ang planong naisip nyo, kaya sigurado ako na kung meron mang mamamatay ngayong gabi, ayun na yung mga aswang na naroon sa gubat. Sabay kaming napahinto ni Mang Andoy nang may narinig kaming kaluskos sa kung saan. Nagmamadali kaming naghanap ng mapagtataguan at naisipan naming dumapa malapit sa makapal na ligaw na halaman. Hindi nagtagal ay nakita namin si Arnaldo na naglalakad. Lumagpas siya sa amin at nagkatinginan kami ni Mang Andoy. Alam ko na kagad ang ibig niyan sabihin. Lihim naming sinundan si Arnaldo hanggang sa huminto siya sa malaking puno na siyang lagusan ng mga aswang papunta sa kanilang kuta. Anong gagawin ni Arnaldo sa kuta ng mga aswang? Hindi ba niya alam na delikado ang lugar na yun? Kailangan natin siyang bigyan ng babala bago pa may masamang mangyari sa kanya. Sandali lang. Hayaan natin siya kung anong gagawin niya. Saka tignan niyo. Parang alam niya ang pagpunta sa lagusan na yun. Mukhang matagal niya nang alam yan. Kung nasa ang kuta ng mga aswang.
At hindi niya yun sinasabi sa atin. Sinasabi ko na nga be, tama ang kutob ko na merong tinatago sa atin si Arnaldo. Ang ibig mo ba't sabihin ay kakampi ng mga aswang si Arnaldo? Sa palagay ko po, ay higit pa roon na malalaman natin. Kaya pa na napakasama ng ugali ng Arnaldo na yan. Hindi nakapagtataka. Dahil ugali siyang aswang. Hindi nagtagal ay pumasok na si Arnaldo sa lagusan. Matyaga kaming naghintay ni Mang Andoy sa susunod na mangyayari. Maya-maya lang ay 5 aswang ang lumabas sa lagusan at nagtungo sila sa iba't ibang direksyon. Naghintay pa kami ng ilang minuto pero wala nang aswang ang lumabas sa lagusan. Hanggang sa nagdesisyon na kaming pasukin ang kuta ng mga aswang. Alam namin na si Arnaldo lamang ang dadatnan namin doon sapagkat hindi namin siya nakitang lumabas kanina. Pagpasok namin sa lagusan ay napakatilim doon. Mabuti na lang at may dalang flashlight si Mang Andoy. Isang makipot na daan ang una naming nilakaran at sa dulo nun ay merong malawak na espasyo. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko sa isang sulok si Elena. Payat na payat siya at nanghihina. Isang maruming damit ang suot niya. Nakatali ang kanyang mga paa at kamay. Pakiramdam ko ay nananaginip ako nang nilapitan ko siya. Napahagulgul talaga ako ng iyak nang maingat ko siyang niyakap. Elena! Elena, asawa ko! Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Ano man? Tulungan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Mas lalo kong naiyak nang muli kong narinig ang boses ng aking asawa. Hindi ako makapaniwala na makikita ko pa siyang buhay dahil inisip ko talaga na patay na siya. Nang nakita namin ni Mang Andoy ang duguan niyang damit. Roman, ilabas at itago mo na si Elena. Ako nang bahalang magsaboy ng gasolina dito. Sige na, bilisan niyo! Nang buhating ko si Elena, ay mas lalo akong naawa sa kanya dahil talaga namang napakagaan niya. Isinantabi ko muna ang aking pag-iyak at inilabas ko si Elena sa kuta ng mga aswang. Nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman sa hindi kalayuan. Maya-maya ay sinundan na kami roon ni Mang Andoy. Doon ko na inalis ang tali sa kamay at paa ni Elena. Mga hayop sila! Anong ginawa nila sa'yo? Pasensya na. Pero kailangan mong umalma, Roman. Hindi pa tapos ang ating laban dahil kailangan muna nating mapatay ang mga aswang. Si Arnaldo. Sigurado ako na may kinalaman siya rito. Humanda siya sa akin. Sa oras na makita ko siya. Tumahimik ka muna. At mukhang pabalik na ang mga aswang sa kuta nila. Nararamdaman ko yon. Pagsilip ko, ay nakita ko ang 5 aswang na pumasok nga sa lagusan. Sinindihan ni Mang Andoy ang mitya ng hawak niyang bote. Pero kinuha ko yun sa kanya. Mang Andoy, hayaan mong ako ang gumawa nito. Ikaw na muna magbantay kay Elena. Bumalik ako sa harapan ng lagusan ng mga aswang at walang pagdadalawang isip na malakas kong ibinaturoon ang bote. Nang nabasag yun, ay agad yung lumika ng napakalaking apoy. Gumapang ang apoy sa kaloob-looban ng kuta at nang narinig ko ang kalunos-lunos na sigaw ng mga aswang, ay sigurado ko na tuluyan ng kumalat ang apoy sa lahat ng sulok ng kuta ng mga aswang. Yan ang dapat sa inyo. Yan ang kabayaran sa lahat ng inosenteng buhay na kinuha nyo. Magsama-sama kayong lahat sa impyerno! Lumapit sa akin si Mang Andoy habang akay niya ang nanghihinang si Elena. Tapos na, Roman. Nagtagumpay tayo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, dahil hindi mo hinayaang maghari ang kasamaan sa gabing ito. Hindi pa tapos ang problema natin. Buhay pa po si Arnaldo. Kailangan natin malaman kung ano ang koneksyon niya sa mga aswang.
Pero hindi ba, pumasok sa kanina dyan sa kuta ng mga aswang at hindi natin siya nakita lumabas? Kung ganon, ay nasaan na kaya ang tiboyong yon? Napaatras kami nang mula sa lagusan ay isang taong sunog. Ang buong katawan ang lumabas. Nang tumayo siya at tumarap sa amin, ay agad ko siyang nakilala. Hayop ka. Arnaldo! Ibalik mo sa akin si Elena! Akin lang si Elena! Akin lang siya! Walang hiya ka! Kung ganon, ikaw palang dumukot kay Elena at kakutsaba mo mga aswang! Sinasabi ko na nga ba may tinatago ka sa amin! Kakampi ka ng mga aswang! Hindi lang ako basta kakampi. Dahil ako ang kanilang pinuno! Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Arnaldo. Labis kaming nagimbal sa aming nasaksihan. Hayop ka, Arnaldo! Ninilang mo kami lahat! Isa ka palang aswang! Napakatagal kong itinago ito sa inyong lahat. At humahanga ako sa aking sarili. Dahil kahit isa sa inyo ay walang nakaramdam kung ano talaga ako. At huwag niyo ko binabalin. Dahil hindi ako kagaya ng aswang na pinatay niyo. Dahil ako ang kanilang pinuno. Mas malakas at mabilis ako kumpara sa kanila. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, ay ibalik niyo na sa akin si Elena! Sa palagay mo ba, ay ibabalik ko pa sa iyo ang asawa ko matapos ko siya makuha? Ngayon naiintindihan ko na. Dinukot mo si Elena dahil di mo kayang tanggapin na ako ang pinakasalan niya. Nakalimutan mo naman kami ni Elena ang magkasintahan bago ka dumating sa buhay namin. At ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang aming relasyon. Ikaw ang sumira sa relasyon nyo dahil di na kinaya ni Elena ang pananakit mo sa kanya. Nagkataon lang talaga na sa akin niya naramdaman na ligtas siya, kaya ako ang minahal niya. Kaya wag mo akong sisihin kung bakit hiniwalay ang ka ni Elena noon. Kahit ano pa sabihin mo, ay naniniwala pa ako na kami ni Elena ang dapat na magkasama hanggang namatayan. Nakakaawa ka, Arnaldo. Masyado kang uhaw sa pagmamahal na kailanman ay hindi mo naman makukuha. Ano ba tingin mo sa ginawa mo? Namamahalin ka rin ni Elena dahil sa kinuha mo siya sa akin? Tinatawag mo akong baliw. Pero ikaw ang mas totoong baliw. Baliw na aswang! Mas lalong nagalit si Arnaldo sa sinabi kong yon. Kaya sinugod niya ako. Hinawakan ko ang mga kamay niya at nagpambuno kaming dalawa. Mga Andoy! Ilayo mo na rito si Elena! Humingi kayo ng tulong kina Kapitan! Agad na kumilos si Mang Andoy para ilayo si Elena. Habang ako naman ay pilit na itinutulak si Arnaldo pabalik sa lagusang papunta sa kuta ng mga aswang. Sumuko ka na! Wala ka nang babalikan sa baryo natin. Ngayong alam na namin na isa kang aswang. Hahayaan kitang mabuhay kung pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa tamang paraan. Hindi ako susuko dahil kukunin ko pa ang asawa mo at magpapakalayo-layo kami rito. At bago ko siya ilayo rito, ay papatayin na muna kita! Hindi ako papayag na mangyari yan, hayop ka. Kailangan mo muna akong patayin bago mo muling makuha sa akin ang asawa ko. Kung ganon, papatayin na talaga kita! Nakawala ang isang kamay ni Arnaldo at kinalmot niya ako sa tiyan. Nakaramdam ako ng matinding hapdi kaya napaatras ako. Doon ko na hinugot ang aking itak at kahit may sugat ay sumunod pa rin ako sa asawa ko. Sinubukan kong tagain si Arnaldo pero masyado siyang mabilis. Kahit sunog na ang buong katawan niya. Sigurado ako na galit siya dahil pinatay namin ang natitira niyang mga alagad at ang kagustuhan niyang makuha muli si Elena ang nagpapalakas sa kanya. Muli akong nakalmot ng aswang sa aking likod at sa pagkakataong yon ay inilabas ko na ang buntot ng pagi. Napagtanto ko
na malakas ang aswang sa malapitang pakikipaglaban, kaya naisip ko na kailangan kong umatake ng malayo ako sa kanya. Nang hampasin ko si Arnaldo ng buntot ng pagi, ay tumama yon sa kanyang muka. Malakas siyang sumigaw dahil sa labis na sakit. Akala mo ba ay hindi ko pinagandaan ng gabing to? Kung hindi ka talaga susuko, ay mapipilitan ako na patayin ka. At akala mo rin ba ay kaya mo akong patayin dahil isa ka na manunugis? Nagkakamali ka sa akala mo, Roman. Para sa akin, ay isa ka pa ring baliw! Baliw na akong baliw! Pero ang baliw na to, ang papatay sa'yo at isasama kita sa mga alagad mo na susunog na sa ilalim ng lupa! Paulit-ulit kong hinampas ng buntot ng pagi si Arnaldo at wala na akong pakialam kahit saan siya tamaan. Umatras siya ng umatras at nang malapit na siya sa bukana ng lagusan, ay saka ako sumugod at itinara ko ang itak sa tapat ng kanyang puso. Napamaang si Arnaldo at nanlaki ang mga mata niya na para bang hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Binigyan na kita ng pagkakataon para sumuko pero ayaw mo. Ngayon, pasensyahan tayo. Dahil talagang kamatayan na lang ang pupuntahan mo. Matapos ko yung sabihin, ay hinugot kong itak at itinulak ko siya sa lagusan. Nahulog doon si Arnaldo at narinig ko ang kalunos-lunos niyang pagsigaw habang nilalamon siya ng apoy. Hindi ako umalis doon hanggang sa tuluyan ng naglaho ang sigaw ni Arnaldo at sa pagkakataong yun ay sigurado kong patay na siya gaya ng kanyang mga alagad. Magaan ang dibdib ko nang umalis ako sa gubat. Hindi na ako makapaghintay na muling makita si Elena. Pagdating ko sa bahay ay si Mang Andoy ang agad na sumalubong sa akin. Roman, ano nangyari? Napatay mo na ba si Arnaldo? Wala na po siya. Bago po ako umalis doon, ay siniguro ko na patay na siya, Mang Andoy. Salamat sa Diyos. At tapos na ang problema natin sa mga aswang. Si Elena po, Mang Andoy. Nasaan po ang asawa ko? Sa ngayon, ay dinadala na siya sa ospital ni na Kapitan. Sinabi ko na rin kay Kapitan ang lahat at kahit siya ay hindi makapaniwala na si Arnaldo pala ang pinuno ng mga aswang at siya rin ang dumukot kay Elena. Samahan niyo po ako sa ospital kung saan po dinala si Elena. Gusto ko na siyang makita at makasama ulit. Walang problema. Kailangan mo rin kasing madala sa ospital para magamot ang mga sugat mo. Sandali't pupuntahan ko lamang si Ernesto sa bahay nila at makikiusap ako na ihatid niya tayo sa ospital gamit ang tricycle niya. Nagmamadaling umalis si Mang Andoy at hindi nagtagal ay bumalik na siyang sakay ng tricycle ni Ernesto. Agad akong sumakay doon at nang umandar yun ay tahimik akong nagpasalamat sa Diyos dahil binigyan pa niya kami ni Elena ng isa pang pagkakataon upang magkasamang muli. Pagdating sa ospital ay ginamot muna ng nurse ang mga sugat ko. Matapos yon ay sinabi sa akin ni Mang Andoy na tinitignan na ng mga doktor si Elena at mamaya ay maaari ko na siyang puntahan sa kwarto niya. At nang sabihin ng doktor na pwede ko na ngang puntahan si Elena ay hindi na ako nagsayang ng oras. Nagmamadali akong pumasok sa kwartong kinaroroonan ng aking asawa at hindi ko naiwasang umiyak nang nakita ko siya. Kahit nangihina ay ngumiti pa rin si Elena sa akin. Sabi ko na nga ba? At hindi ka titigil hanggat hindi mo ako nakikita. Maraming salamat, mahal ko. Dahil hindi mo ako sinukuan. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas nung gabing kinuha ka ng mga aswang, mahal ko. Patawad dahil naging mahina ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, mahal ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ang importante ngayon ay magkakasama na ulit tayo. Nangangako ko sa iyo, Elena,
na hindi na tayo ulit magkakahiwalay. At wala ka na rin dapat ikatakot dahil patay na si Arnaldo. Hindi niya na tayo magugulo kahit kailan. Mabuti naman at wala na ang hayop na yon. Sa totoo lang, kahit hirap na ako noon, ay hindi nawala ang paniniwala kung magkakasama tayo ulit. Kaya kahit mahirap, ay pinili ko pa rin mabuhay. Napakasaya ko. Dahil kasama na ulit kita, Roman. Masuyo kong hinaplos ang pisngi ni Elena at nang sandaling yon ay sigurado ko na magagawa ko na siyang protektahan kung sakaling may mga aswang na muling magtangkang kunin siya sa akin. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na ng ospital si Elena. Ako mismo ang nag-alaga sa kanya habang nagpapagaling siya. Unti-unting bumalik ang dati niyang sigla at araw-araw kong pinapasaya si Elena upang makalimutan niya ang masasakit na alaala niya nung nasa kuta siya ng mga aswang. Naging payapa na rin ang aming baryo dahil wala nang mga aswang na nanggugulo roon. Malaya nang nakakalabas ang mga tao kahit gabi at hindi na kami nabubuhay sa takot. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, Sir Blair, isang bagay lang po ang gusto kong tandaan ng bawat isa sa atin ngayon. At yun ay yung huwag nating husgahan ng mga taong wala sa katinuan. Dahil hindi natin alam kung anong sakit, lungkot o trauma ang pinagdaanan nila bago sila humantong sa ganong kalagayan. Mas magandang piliin nating maging mabuti sa ating kapwa dahil naniniwala ko na ang isang simpleng kabutihan ay maaaring magiging dahilan para muling magkaroon ng pag-asa ang isang taong gusto nang sumuko sa buhay. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Blair. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ko sa inyong channel ang bahaging ito ng aking buhay. At hiling ko na sana po ay pagpalain ka palalo ng ating Panginoong Diyos, maging ang inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. At sana mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng isang comment kung nagustuhan niyo po o hindi ang aking kwento o kung ano po ang gusto niyong sabihin. Muli, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, mga idol.